Wala pa rin tayong binabantayang low pressure area o namang sama ng panahon na maaaring maging bagyo sa mga susunod na araw. And for today, ay humina na nga yung epekto ng southwesterly wind flow dito sa may Palawan, so hindi na ito umiiral sa anumang bahagi ng ating bansa. At itong easterlies na o yung hangin na nanggagaling sa Karagatang Pasipiko ang nakakaapekto sa silangang bahagi ng Pilipinas. Kaya for today, asahan natin yung mga kaulapan o yung mga tuloy-tuloy na kaulapan at mga kalat-kalat na pag-ulan and thunderstorms dito sa silangang bahagi ng Luzon area. Samantala for Metro Manila and the rest of the country ay magpapatuloy itong generally fair weather ngayong araw, maliban na lamang sa mga isolated rain showers or localized thunderstorms. At para sa magiging lagay ng ating panahon ngayong araw dito sa Luzon, dahil sa epekto ng easterly, sasahan natin itong maulap na kalangitan at mga kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog at pagkidlat dito sa area ng Aurora at sa may Quezon. So madaling araw pa lamang, ngayong madaling araw, may mga naitala na tayong early morning thunderstorms sa may Quezon area. Asahan natin na later in the day, mas rarami pa yung mga lugar na makakaranas ng pag-ulan. Since ito nga yung mga lalawigan sa silangang bahagi ng Luzon, so sila yung pinaka-susceptible sa mga thunderstorms sa dulot ng easterlies na since yung hangin nga ay nanggagaling sa Karagatang Pasipiko. Meanwhile, for Metro Manila and the rest of Luzon, ay generally fair weather ang ating inasahan ngayong araw. Bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin, sasamahan lamang yan ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng thunderstorms. Sa area naman ng Palawan, Visayas at sa Mindanao, so generally improving conditions ng ating inaasahan over Palawan sa mga nakarang araw. Itong southwesterly wind flow yung umiral sa area na ito. So wala na pong southwesterly wind flow. So most of Visayas and Mindanao, particular na itong eastern sections, dahil sa easterlies, magpapatuloy na itong generally fair weather throughout the day. Pero asahan pa rin natin yung mataas sa tsansa ng thunderstorm activity sa silangang bahagi ng mga areas na ito, particular na dito sa Eastern Visayas, Caraga at Davao Region, since ito nga yung mga lugar na nasa eastern section ng ating bansa, ito yung mga pinaka-exposed sa thunderstorm occurrences na dulot ng easterlies. Sa kalagayan naman ating karagatan, walang gale warning na nakataas, at banayad hanggang sa katamtamang pag-alon ang mararanasan sa malaking bahagi ng ating bansa. Gayunpaman, iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag sapagkat kung meron tayong offshore thunderstorm activity, ito yung mga pag-ulan sa ating mga dagat baybay. Asahan natin yung mga pagbugso ng hangin, kakibat nito ang bahagyang pagtaas ng ating mga alon. At para naman sa ating weather outlook sa mga susunod na araw, so starting tomorrow hanggang Wednesday, itong eastern section ng Luzon, magpapatuloy yung mga kaulapan at mga pag-ulan na dulot ng easterlies. So sa ngayong araw, at least for today, itong Aurora at Quezon pa lamang yung mga lugar na makakaranas ng makulimlim na panahon at mga pag-ulan. Pero rarami pa yung mga lugar na makakaranas ng mga thunderstorm activity na dulot ng easterlies sa mga susunod na araw. So from Monday to Wednesday, asahan natin na magpapatuloy yung mga kaulapan at mga pag-ulan dito sa area ng Quezon at Aurora. Magkakaroon na rin tayo ng mga pag-ulan dito sa area ng Bicol Region, pati na rin dito sa Isabela, sa may Cagayan Valley. So maging handa po tayo at alerto sa mga banta ng flooding at landslides, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy ang pag-ulan na ating mararanasan. Pagsapit pero ng Huwebes ay mababawasan yung mga pag-ulan sa may Kabikulan, pero magpapatuloy yung mga thunderstorms na dulot ng easterlies sa may Quezon, dito sa Aurora at sa Isabela. Sa mga di ko po nabanggit na lugar, for Metro Manila and the rest of the country throughout the rest of the forecast period, ay generally fair weather ang ating inaasahan, bahagyang maulap hanggang sa maulap at papawirin, pero yun nga po, magdala pa rin tayo ng pananggalang sa ulan yung ating mga payong dahil itong easterlies na iiral sa malaking bahagi ng ating bansa, posible pa rin dyan yung mga usual afternoon to evening na mga rain showers or thunderstorms. At sa kasalukuyan, wala nga tayong binabantay ang low pressure area, so nananatiling maliit yung tsansa na magkaroon tayo ng bagyo na posibleng mamuo or pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility sa susunod na 2 hanggang sa 3 araw.